Magandang umaga mga kapatid. Tunay nga na napakadakila ang Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Amazing Grace. Napakagandang awitin. Palakpakan naman natin mga kapatid ang ating mga kapatid na choir. Amen. Maraming salamat sa buhay ninyo mga kapatid. Sa patuloy na pagtugon at pagbahagi ng mensahe ng mga awitin para sa pagpupuri sa ating Diyos. God is good, mga kapatid. And God is good all the time. Okay. Parang masyado yata tayong na-amaze sa sa kanta natin. Hindi tayo makasagot. Napakaganda kasi yung awitin natin. Okay, mga kapatid. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayon ay tungkol sa pagtatagpo ng isang maliit o pandak na tao na si Zaccheo at ang malaking Diyos. Sa pagtatagpo nila ni Jesus, ano ang magiging tugon o response ng isang makasalanan, an outcast like Zacchaeus? Tayo manalangin. Father God, once again, thank you for this opportunity to listen to your word again. Use this Zacchaeus story, Lord, to speak to us. May you give us a humble heart, Lord, to accept your word. In Jesus' mighty name. Amen. Ngayong umaga mga kapatid, may acronym po tayo. The word HES, para hindi po natin makakalimutan. HES. H stands for humbleness. A stands for accept. And S stands for surrender. Unang pag-uusapan natin mga kapatid ay ang humbleness. Sa verse 1 to 4 says, pumasok si Jesus sa Jericho. Naroon ang isang lalaki at siya ay mayaman. Hinahangad niyang makita kung sino si Jesus. Hindi niya ito magawa dahil napakaraming tao, sapagkat siya ay mababa. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus, sapagkat sa daang iyon daraan si Jesus. Na-imagine nyo ba mga kapatid ang pangyayari dito? Isang taong may mataas na posisyon sa Jericho, si Zaccheo. Kilala ba natin sa Zaccheo mga kapatid? Yes, he is a tax collector at maliit siya. Meron pa nga tayong kanta sa si Zaccheo, basit at tao. English jamok. Kanayon tayo nga kankantaan no, di makto tayo simbahan, kapilya tayo kakabsat. Si Zaccheo ay hindi lang simpleng tax collector, kundi pinuno ng mga tax collector. Siya ay franchisee ng business of collecting tax from Roman Empire. Kaya ang taong ito ay may authority na patungan ng malaking halaga kaysa sa dapat na tax ng mga tao sa Roman Empire. Kaya napakabilis ang pagyaman ni Zaccheo, kaya galit na galit ang mga tao sa kanya. Dahil malaki ang ipinapatong nito dahil malaki ang dahil ang taong ito ay isang kurap. Maliit ngunit malaki ang utak. Pero ginagamit ang katalinuhan ito sa maling paraan. Parang sa mga ibang pinuno lang mga kapatid sa Pilipinas, di ba? Kaya pala may pinagmanahan sila. Uncle siguro nila si Zaccheo, mga kapatid. Kitang kasay. Zaccheo is a sinner, an outcast or rejected by the community. Dahil sa katayuan ito, nakaramdam siya ng loneliness and emptiness. Diba mga kapatid, kung ikaw ba naman ay outcast sa community, syempre makakaramdam tayo ng lungkot at emptiness. Kaya hinangad niyang makita kung sino si Jesus na usap-usapan ng marami. Sa puso niya, ramdam niya na si Jesus ang kanyang pag-asa at makapagpupuno sa kanyang kawalan at makakapawi sa kanyang kalungkutan. Kaya nang mabalitaan niya na papasok sa Jericho si Jesus,
Hindi siya nagdalawang isip na lumabas at handang suungin anuman ang kakaharapin niya. True enough, mga kapatid, ang daming tao, napakaraming tao. Hindi niya makita si Jesus. Uray pa'y siguro na ito'y kataglag-tulagto. Di ba nung aga ti tao ngayon ang sisiksikan tayo, at natibuyaan tayo, kataglag-tulagto tayo pa. Dahil gusto nating makita yung gusto nating makita. Dahil siya'y pandak, haamin madayo tumang na didaga, nakunada. Dahil sa masiting pagnanasa na makita si Jesus, hindi ito naging hadlang. Hindi naging hadlang ang crowd. You need to overcome the obstacles in order to see Jesus. Kaya tumakbo siya sa unahan. Kailangan makapwesto siya bago dumating pa si Jesus sa kinaroroonan niya. Noong binabasa ko ito, mga kapatid, napapangiti ako. Parang na-imagine ko na isang nakasuot ng pangmataas na posisyon na damit or nakasuot ng white collar, kasi na siguro basit tayo ting ubing, nga lumusot-lusot ka doon at tao yan. Na-imagine nyo. Tapno lang makauna. Ngunit hindi ito naging hadlang ang kanyang stature o ang kanyang kapandakan o dami ng tao. Bagkus, gumawa siya ng paraan at naisip niyang ang pag-akyat sa puno ng sikamoro ang tanging solusyon upang makita si Jesus kahit pa ito magmistula pa itong katatawanan at maliit na bata na umakyat sa puno ng sikamoro. Sa sandaling iyon, kinalimutan niya na siya'y isang may mataas na posisyon at mayaman. Hindi niya inisip na kahit pagtawanan pa siya ng lahat, hindi rin niya inisip na maaaring gawan siya ng masama ng mga taong sinisingil niya ng malaking halaga. At siya, lalaitin at pagtatawanan siya ng mga ito, ngunit nagpakababa siya. Nagpakumbaba makita lamang si Jesus, at para sa kanya, ito na ang panahon upang makita si Jesus na usap-usapan ng mga tao at hindi niya papayagang may hahadlang sa kanya. Handa niyang gawin ang lahat upang makita si Jesus na kanyang pag-asa. Tayo, mga kapatid, what are the obstacles in our lives that hindering us to see Jesus? Inuulit ko, mga kapatid, ano ang mga hadlang sa ating pakikipagtagpo sa Diyos? May eagerness din ba tayo? Katulad ni Sakeo, na kahit maraming hadlang, ay hindi ang mga ito ang naging dahilan upang hindi niya makita ang pinakaasam-asam niyang makita. Nilunok niya ang kanyang pride bilang isang mayaman, tinalikuran niya ang kanyang mataas na posisyon in order to see Jesus. Si Jesus man ay nagpakababa, hindi naging hadlang ang pag-uusig, pag-aalipusta at mga pasakit. Tinalikuran niya ang kanyang comfort. Position as a prince for you, for me, for us to be saved. Tayo, mga kapatid, ano naman ang ating tugon sa sakripisyo, pagmamahal at habag ng Diyos sa atin? At ano ang kaya nating talikuran upang makita at makatagpo ang Diyos? Pangalawa, accept. Ano na yung una, mga kapatid? Yes, humbleness. Attentive si Miles. Thank you, kapatid. At pangalawa, A, accept. Sa verse 5 says, nang dumating si Jesus sa dakong iyon, tumingala siya at nakita niya si Sakeo. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sakeo, magdali kang bumaba, sapagkat sa araw na ito, kinakailangang manatili ako sa iyong bahay. Nagmamadali siyang bumaba at nagagalak na tinanggap si Jesus. Sa palagay niyo, mga kapatid, coincidence ba na napatingala si Jesus sa puno ng sikamoro? Diba't umakyat siya dun sa taas? Tapos nung dumating si Jesus, nakita niya si Sakeo at pinabababa siya. At alam na alam pa niya ang kanyang pangalan. Kaya, mga kapatid, ang Diyos, alam niya kung sino tayo. Alam niya kahit na ano pa ang pangalan natin. He called us. He will call us by names, mga kapatid. Kaya kilala niya tayo.
Di ba napakaraming tao mga kapatid nagsisiksikan? Magawa pa kaya ni Jesus na tumingala sa punong kahoy? It is intentional mga kapatid na hinanap ni Jesus si Zaccheo na isang makasalanan, an outcast or rejected by the community. Dahil ito ang misyon ng Diyos, to seek and to save the lost. Inireveal ni Jesus ang kanyang sarili kay Zaccheo dahil alam ng Diyos ang desire ng puso ni Zaccheo. Alam niya na hinahanap niya ito at inahanap at ang kanyang presensya bago pa man sila magtagpo. In Jeremiah 29:13 says, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Kaya nang magtagpo sila ni Jesus mula sa puno na kinaroroonan ni Zaccheo at siya'y pinababa, nagmadali itong bumaba at masayang tinanggap si Jesus. Ang pagtawag ni Jesus kay Zaccheo ay isang banal na imbitasyon. It is a big privilege for a sinner like Zaccheo to welcome Jesus in his house. Dahil alam niya sa kanyang sarili na siya ay isang makasalanan at hindi siya karapat-dapat na pasyalan ng isang Panginoon. And yet, Jesus want to stay in his house. Sa panahong iyon, kapag ang isang panauhin ay napili ang tahanan mo upang sila'y mamalagi, ito'y isang karangalan. Ngunit sa panahon natin, kung sasabihan tayo na papasyalan tayo, mag-set pa tayo ng panahon. Sasabihin natin sa ibang araw na lang dahil gusto pa nating maglinis at maayos ang ating mga bahay. Kirkiran tayo may amin na suli, mga kapatid. O kaya naman sasabihin natin, marami pa tayong ginagawa at marami pa tayong alibay. Ngunit si Zaccheo, nang tinawag siya ni Jesus, hindi siya nagdalawang isip. Masaya siya dahil hindi rin niya inaasahan na sa daming tao na gustong makita si Jesus. Si Zaccheo pa ang nabigyan ng privilege at panahon at marahil ito ang unang pagkakataong nakaramdam si Zaccheo ng tuwa o sayang di kayang ibigay ni numan o ng isang bagay. When we joyfully accept God and welcome God in our lives and believe in His name, He will give us the right to become children of God. In John 1:12 says, "Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." Sa makatawid, mga kapatid, kung tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y tagapagmana ng Kanyang kaharian. At ang lahat ng Kanyang ari-arian, kung ang Diyos ay hari ng mga hari at tayo'y mga anak ng hari, tayo ay mga princesses, mga kapatid, tayo'y mga anak ng mga hari. We are princesses of God. Amen po ba? Okay, mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, you are precious. You are God's princess. Yes, amen. Yeah, we are all precious, mga kapatid, sa mata ng Diyos. Ang pribilehiyong ito ay matatanggap lamang ng isang tumanggap kay Jesucristo ng may pananampalataya. Kung sinasabi natin tayo'y may pananampalataya, nakikita ito sa bunga ng ating mga gawa at sa ating pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, hindi natin maiiwasan. Marami ang magbubulong-bulungan sa ating likuran tulad ng ating teksto. Kaya hindi ito nakapagtataka. Huwag na tayong magulat. Sa verse 7, ganito ang nakasaad. Nang makita ito ng lahat, nagbubulong-bulungan sila. Kanilang sinabi, nanunuluyan siya sa isang makasalanan. Nangyagyaw, kakapsat, at dan marites o repente. Isang minana tayo aming dagijay. Naglawag ti kunanan eh. Manunuluyan siya sa isang makasalanan. Kung
na na dyan, liklikodan da. Iso nga dan marites oray pa ide. Ang gingana tatanga kausap. Aminin man natin o hindi, nagagawa natin yan. Pero dahil lumalalim ang ating pagkilala sa Diyos, sa Kanyang kalooban, iwas-iwas na mga kapatid. Dahil pagdating ng panahon, sasagutin natin ang lahat sa Diyos, ang ating mga ginagawa o sinasabi na walang kabuluhan. Instead na pag-usapan ang kapwa, ang imarites natin ay ang pagliligtas ng Diyos, ang Kanyang pagmamahal at habag. Nasabi ng mga Pariseo, nanunuluyan ang Diyos sa mga makasalanan dahil sa kanilang ignorance. Bulag at wala silang pangunawa. Hindi nila nakikita at nauunawaan ang misyon ng Diyos, na siya'y naparito upang gamutin ang may sakit at hindi ang walang sakit, and to save the lost. Napakalaking issue rin sa mga Pariseo na makita si Jesus na nakikipagsalamua sa isang makasalanan dahil ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay righteous. Mga kapatid, huwag nating tularan ang mga Pariseong ito na butyain ang inimbitahan, kinahabagan at minahal, pinalaya ng Diyos, bagkus maging masaya tayo, sana tayo dahil isay na namang kaluluwa ang nahanap at naligtas. Sa Luke 15 says, ganun din sa langit, masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Kaya mga kapatid, maging tayo na tumanggap na kay Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, huwag tayong sumuko. Huwag papaepekto sa bulong-bulungan ng nasa likod natin. Kung sinasabi natin nasa likod, wala silang magagawa, hindi ba mga kapatid? Amen po ba? Dahil tayo pa rin ang nangunguna. Kung naka-align sa kalooban ng Diyos ang ating ginagawa, wala tayong dapat ikatakot. Dahil ang Diyos ang lalaban para sa atin. Sa Exodus 14:14 says, the Lord will fight for you. You need only to be still. Sa Romans, if God is for us, who can be against us? Amen po ba mga kapatid? At ang pangatlo, ano na yung letter? Yes. Attentive, siya pala yan. Surrender. Sa verse 8 says, si Zaccheo ay nakatayo sa sinabi niya sa Panginoon. Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking tinatangkilik ay ibibigay ko sa mga dukha. Ano man ang aking nakuha sa pamamagitan ng maling paraan sa sinuman ay ibabalik ko ng makaapat pa na uli. Pagkatapos ng pagtanggap ni Zaccheo kay Jesus sa kanyang buhay, nabago ang lahat. Ang kurap at sakim na Zaccheo ay handang i-surrender ang kanyang tinatangkilik na kayamanan at ang kanyang pagkatao. Ang dating nagkakamkam ng kayamanan ay nagpapamigay na ng pera sa mga dukha. Naging generous siya mga kapatid. At handa niyang ibalik ang lahat ng kinuha niya sa maling paraan at makaapat pa na ulit. Kasi kumaya, mangyari di Pilipinas yan. Hindi na nila hintayin na ma-corner pa sila bago sila umami. Ito, hindi pa nagsasabi si Jesus. Isinurrender na niya lahat at hindi lang yun. Hindi lang lahat, kundi makaapat pa na ulit. Kaya napakaganda sana ganito ang mangyari sa ating mga kapatid. Not kuskusi. Isurrender na, hanlang nga dahil kinusit na di kat di may kaupagpay nga uli. Di ba mga kapatid? Napakabuti. Nang makatagpo ni Zaccheo si Jesus ay nabago ang kanyang pananaw at buhay. Ito ang tunay na larawan ng isang tumanggap kay Jesus, ang handang isuko ang kanyang buhay. Nakikita ang pagbabago ng kanyang buhay, hindi man sa isang iglap, kundi sa araw-araw
may nababago. Binibigyan din tayo ng eagerness na magsaliksik sa kanyang salita. Sa ating pagsasaliksik na ibubunyag ang ating maling gawain at ito'y itinutuwid ng Diyos. Dahil ang hangad niya ay makamtan natin ang buhay na kanyang inilaan, ang buhay na sagana at kasiyasiya, at lalo't higit ang madala niya tayo sa buhay na walang sakit. Wala nang sakit, wala nang pag-iyak, wala nang pagod at pagtitiis. Awan tong sakit tayo, kakabsat. No, madaling iti panahon nga umay ni Apo Diyos. Awan tong sakit, awan tong ti aguyag-uyag, ang taon-taon, nakapata. Well, nagatinti karang kung si kayo na sakit, narigat ang sakit. No, isukli tayo to, nitibiyag tayo kani Apo Diyos. Awan tong dagito yung paghihirap, mga kapatid. Kaya magpatuloy lang tayo, mga kapatid, dahil may naghihintay tayo sa atin na mas higit na masagana kaysa dito sa ating ginagawa lang mundo. At ang buhay na wala ng katapusan, punong-puno ng kasaganaan, kanindingan at pagmamahal ng ating dakilang Ama. Kaya, mga kapatid, kung hindi pa natin tinanggap si Jesus bilang isang sariling Panginoon at tagapagligtas, ito na ang panahon. Huwag nang hintayin ang bukas. Tomorrow might be late for us. If you refuse to humble yourself, to accept and surrender your life to God, the day will come. Even you say, Lord, Lord, He will not listen to you. In Matthew says, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. He who does the will of my Father in heaven. Mga kapatid, isinugo na ang Israel, si Pastor Bangsil, na magpahayag ng salita ng Diyos. Pati ibon. Di ba? Si Ate Irene Ibon, ginagamit na pati, coincidence ba yun? Ginagamit na rin ng Diyos. Maging ang lubong. Sinong nakakakilala kay Ate Levi? Levi Lubong. Ginamit na rin. Langit din. Pati si Bullet. Si Ate Jennifer. Si Jennifer, Bullet. Ginagamit na rin. Ito daw yung malupit. Pati langit na, ginamit. Diba? Kung hindi pa kayo makikinig, mga kapatid, ewan ko lang. Kidding aside, mga kapatid, kumakatok ang Diyos sa inyong mga puso. Ang habag ng Diyos ay isang regalo mula sa Diyos. Ikinakatok na sa bawat isa upang ito'y tanggapin. It is free of charge for us, but paid by the precious blood of Jesus, the Lamb of God. Sa Revelation 3:20 says, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, indeed, I will come to him and dine with him, and he with me. Sa oras ng ating pagtanggap at pagsuko sa Diyos, dito nagsisimula ang kaligtasan, ang paghahari ng Diyos sa ating puso at buhay. Ito, mga kapatid, ang ating conclusion. Humble ourselves. Dahil wala tayong kayang gawin upang maligtas. Tanging si Jesus lamang ang daan upang tayo ay maligtas. Accept Him with all our hearts and surrender our everything to Him. At hindi dito nagtatapos, mga kapatid. Yamang tayo ay nakatanggap ng mayamang grasya, habag at pagmamahal ng Diyos, magsilbi nawa tayong buhay na patotoo sa iba. Ipagpatuloy natin ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin to seek the lost. When we accept God in our lives, God will give us His Holy Spirit to fulfill His mission. Tayo ang mga kamay at paa ng Diyos upang abutin ang mga nawawala sa kawan ng Diyos. Magkaroon nawa tayo ng masidhing pagnanasa na ibahagi ang pag-ibig at habag ng Diyos na natanggap natin
mula sa Diyos. Ano na yung acronym natin mga kapatid? The word has. Yes, has. Humble, accept, and surrender. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.